po ba base doon sa bumubuo ng House of Representatives Committee on Justice ay nagkaroon ng botohan na ibasura yung impeachment complaints dahil sa walang basihan. Haka-haka, konklusyon, hindi factual. Okay? Pero syempre, umaalma pa rin, especially ito Makabayan Block. Okay? Pero sa salita mismo nila, makikita natin na wala silang ebidensya at mukhang napaamin talaga sila na wala silang ebidensya, kundi ang gusto nila ay magkaroon ng hearing para ang Pangulo pa ang maglabas ng mga ebidensya. Di ba? Fishing expedition to. So, pakinggan natin mga kaklira ang panayam dito. Okay. What's next after the decision of the House Committee on Justice on the BBM? So darating na Feb 9 kasi ipepresent na yung committee report tungkol dun sa mga naganap na hearings. Babanggitin natin dito na hindi totoo na walang personal knowledge or based sa authentic record. Okay, so ito pa lang So, sinasabi niya rito na yung complaint nila ay meron silang personal knowledge? May statement ba, may affidavit ba ang sinumang witness na siya ay nakakita ng paggawa ng Pangulo ng impeachable offense? When we say personal knowledge, dapat meron kang kaalamang personal. Hindi yung nakita mo sa dyaryo, hindi yung nabasa mo sa dyaryo, hindi yung nag-speculate kayo. So ano kaya yung sinasabi niyang may personal knowledge? Okay, balik natin ng konti Okay. Hindi totoo na walang personal knowledge or based sa authentic records yung naipresenta natin ng mga grounds. So in other words, meron daw silang authentic records. Naipresenta ba ito? Di ba dapat merong tao, may witness, may affidavit na naka-attach doon sa kanilang complaint? Hindi lang yung nagkwento ka, may kickback dito, inabuso ang kapangyarihan, may betrayal public trust, tapos wala kang anumang exhibits. Wala kang naka-annex na documents na authenticated. Para sa impeachment. Sa katunayan, gusto nga natin na makapasa dun sa stage ng determination of sufficiency in substance. Paano papasa mga kaklear? Sinong witness nila? Ilalagay nila si Zaldico? Hindi nga umuwi dito Diba? Nakausap niya ba? Is he a willing witness to return back to the Philippines and testify? At kahit nasa video mga kaklear, hindi lang tayo nagsasalita nito kahit yung ibang mga legal experts, mga ibang constitutionalists, kung pagbabasihan mo lang yung video-videohan nitong si Zaldico, wala naman siya napatunayan. With more reason na hindi pa napanumpaan kung ano yung sinasabi niya. With more reason na wala siyang binanggit kaninuman patungkol sa di umanong kasalanan ng Pangulo. Dahil gusto natin magkaroon ng pagkakataon na mag-present ng evidence at marinig mismo sa Pangulo. O di ba? Magpe-present ng evidence at marinig mismo sa Pangulo? Hindi ba kayo dapat ang nag-substantiate ng inyong claims bago pa kayo makalusot doon sa issue ng sufficiency in substance? Hindi niyo pwedeng gamitin ang forum na ito para mag-fishing expedition. Kumbaga wala kayong ebidensya sa pamamagitan ng pag-file ng impeachment complaint, doon pala kayo mag-gather ng evidence at kukunin nyo pa sa Pangulo? Ganun ba ang proseso? Hindi ganun ang proseso mga kaklear. Ang proseso, kung sino yung nagbibintang, dapat kompleto na ang ebidensya nyo. Dahil kung kompleto na kayo ng ebidensya, lulusot naman yan Diba? Magkakaroon yan, matatawag yan na sufficient in form and substance. Pero kung wala at puro dyaryo lang, at puro haka-haka, kung gumagawa kayo ng sarili niyong konklusyon, gumagawa kayo ng sarili niyong theory, tapos wala kayong ebidensyang hawak, hindi talaga yung papasa. Kasi kaya nagkakaganyan dahil wala naman talaga kayong ebidensya. Diba? Tignan nyo, sa lahat ng interviews nyo, wala kayong mabigay na isang concrete evidence na sasabihin na pinagkanulo ng Pangulo ang bayan. Yung paliwanag tungkol dun sa sinasig mismo sa Pangulo, magkaroon ng pagkakataon na mag-present ng evidence at marinig mismo sa Pangulo yung paliwanag tungkol dun sa
sinasabi natin at sinusuportahan natin na sinasabi ng mga complaints na may malinaw na paglabag at pagkakanulo sa tiwala ng publiko. See, tignan nyo, sa words niya. Mga sa complaints na di umano may pagkakanulo. Diba? Sa tiwala ng bayan. Hihintayin nila magpaliwanag ang Pangulo. Di ba dapat sa inyo nanggagaling mismo yung aksyon na nagsasabi na may betrayal of public trust. May impeachable offense. So dito napaka-general ng kanilang mga sinasabi, pero wala. Walang partikular na aksyon. Diba? Konklusyon. Pero wala. Walang substance talaga. Inaasahan natin na sa harap din ng plenary, maging uphill battle talaga yan, maging mahirap. Paano magiging mahirap? Kung doon pa lang sa hearing sa Committee on Justice, hindi na kayo nakaalagwa kasi wala nga kayo mapakitang ebidensya. Diba? So, kung dyaryo lang ang hawak nyo at mga opinyong ng ibang tao, hindi talaga yan kakatigan ng Committee on Justice. Kasi hindi naman sila bulag para masabi na wala talaga kayo ebidensya. Fishing expedition ang nais nyo or can be para lang nasa media, para lang mapag-usapan. Pero in fact, yun lang yung gusto nyo. Pamilya, walang ebidensya, mag-ingay. Hirap, hindi magiging madali. Pero umaasa tayo sa taong bayan na mas magiging malakas yung panawagan nila na magkaroon ng pagdinig. Diba? Bakit taong bayan? Hindi taong bayan nagsampa ng impeachment complaint, kayo. Ang taong bayan wala ebidensya yan eh, walang hawak. Umaasa sila doon sa nag-file ng complaint at kayo yun. So bakit ngayon nyo iaasa sa taong bayan? Dapat magkaroon ng judgment ang taong bayan kahit wala kayong ebidensya? Hindi ba napakalabo nun? Napakalabo ng gusto nyong mangyari. Wala kayong detalye. Wala kayong detalye na ano yung binibintang nyo. Basta sinabi nyo lang, nagkanalo ang Pangulo sa bayan. Kasi pinirmahan niya yung GAA 2025. Pinirmahan niya yung GAA 2023, 2024, 2025. And that's it. Sino pipirma ba ng GAA in the first place? Diba ang Pangulo? Hindi kasi siguro kayo nakikinig kung paano pinangalagaan ng Pangulo yung budget. At kung paano niya ninais na maimbestigahan yung mga di umanong umabuso sa pondo ng bayan. Betrayal of public trust ba yun? So ngayon, gusto niyang ihatid itong usapin sa taong bayan na? Hindi nila yung obligasyon. It's your obligation to prove your cause. Diba? Prove your cause of action against the president. So ang gusto nila mangyari dito, hindi, sabihin nyo na lang may substance kahit wala sustansya. And then saka tayo mag-hearing and let the president explain everything. Kayo yung nag-aakusa. Diba? Kayo yung nag-aakusa. Bukod dyan, yung hinahanap kasi ng big fish ng ating mga kababayan, mahirap yan mahanap kung hindi mabibigyan ng pagkakataon na maimbestigahan mismo ang Malacanang. See? Aminadong wala sila ebidensya. Ang gusto niya mangyari, let's investigate everything about the anomaly, the anomalous flood control projects. Doon nanggagaling sa Malacanang. Pero wala siyang specific incident na magsasabi na may kinalaman ng Pangulo sa mga anomalyang flood control project. Ang gusto niya, dapat maimbestigahan. Yung Malacanang, kung ano ang papel ng Malacanang dito. Diba? Ibig sabihin, wala kayong ebidensya, umamin ka na. Umamin na siya sa interview na to na wala silang ebidensya. Ang gusto lang nila, magkaroon ng hearing at saka ang Pangulo mag-explain. Hindi po yun ang proseso. Sana malaman nyo, hindi porket kayo'y laging kontra sa gobyerno, lagi kayong pakikinggan. Sana mamulat na po yung mga kababayan natin. Yung mga ganitong klaseng style na pagbibintang tapos walang ebidensya, panira po ito. Panira po ito sa bayan. Hindi ko naman sinasabing hindi sila dapat tumutol. Pwede naman po silang tumutol eh. Pwede po sila maging kritiko. Basta po may ebidensya. Mahirap po yung kritiko tapos walang ebidensya tapos naghahagilap ng ebidensya mula sa taong inaakusahan nila. Hindi po yun ang tamang proseso. Kayong nagbintang,
Kayo magpakita ng ebidensya. At saka lamang po sasagot ang inaakusahan ninyo kung tama ba yung pagbibintang nyo at tama po ba yung mga records na isinusumitin nyo laban sa kanya. Pero kung manggagaling ang mga pag-iimbestigahan nito mula sa taong gusto nyong imbestigahan, that's wrong. Hindi po yun ang proseso. Kaya muli sa parte namin, napakahalaga na magkaroon ng investigasyon sa role mismo ng Malacanang. So, diba? Gusto niya magkaroon ng investigasyon sa role ng Malacanang. Ibig sabihin, wala silang ebidensya kung ano yung role ng Malacanang. Di ba dapat nakasuminti na to eh? Sa impeachment complaint nila. So ngayon pala sila mag-gather. At gusto nila makalusot yung kanilang complaint na dapat sufficient, informed, and substance. Tapos saka na, to follow na lang. Pagka nagsalita na yung Pangulo. That's wrong. Sa role ng dating Executive Secretary, sa role ng dating DBM Secretary. Diba? O sa role ng dating Executive Secretary, sa role ng dating Secretary ng DBM. Hindi ba dapat kayo na ang nag-imbestiga niyan? Dapat kayo na ang kumuha ng mga dokumento or anything na para masabi na sila'y tiwali. Wala pa pala kayong ebidensya eh. Diba? Wala pa pala kayong ebidensya, tapos gusto nyo hugutin lahat ng pagbibintang nyo mula sa Malacanang. So talagang lumalabas dito. Kaya mahirap magpa-interview eh. Kapag hindi mo alam yung ano yung susunod na tanong at paano ka sasagot. Lumabas dito, mga kaklir, maliwanag. Wala silang anumang ebidensya. Nabanggit lang ang pangalan ng dating ES at yung dating sekretary ng DBM. Go na sila sa pagsasampa ng kaso. Kahit wala silang ebidensya. Diba? Ito nga sabi natin mga kaklir, kung sino man yung tinuturo nila dito na tao. Executive Secretary, Lucas Bersamin, Secretary Amena Pangandaman, kung meron kayong ebidensya, then go. Handa naman si ES Lucas Bersamin, harapin kung ano man yung ididimanda nyo kung may ebidensya. Hindi eh. Wala kayong ebidensya, hindi nyo na ilagay dyan sa complaint ninyo. Diba? Hindi nyo nalagay. So, kayo dapat ang kompleto na ang papel. Kaya tuloy na sabihan kayo na yung complaint nyo ay walang sustansya. Hindi nakapasa. Pero pinipilit pa rin nila kahit wala sila ebidensya. Pangandaman at sa role mismo ng President dun sa kanyang involvement sa mga sinasabing insertions at mga kickbacks. Di ba? Insertions daw ng Pangulo at kickbacks at sinasabing kickbacks. Maliwanag to mga kaklira, wala silang ebidensya. Puro chismis. Definitely chismis to. So, alam nyo, kung kayo ay gagawa, total mambabatas kayo, you should know the process. Alam nyo kung paano gumawa dapat ng complaint. Hindi pwedeng gawa lang ng complaint, tapos pamidya na kayo agad, tapos sasabihin nyo ganito, ganyan, ganyan, may kasalanan si ganito, may kasalanan si ganyan. Wala pala kayong ebidensya. Talagang mapapahiya kayo kapag kaharap nyo yung ibang mga lawyers. Mapapahiya kayo dyan. Katulad na nangyari dito. Yung ibang miyembro sa Committee on Justice, dito sa House, kitang-kita na talagang wala kayong ebidensya. Hindi po option na magpuntang SC kasi sabi po ni Chair Luis for yesterday, parang hindi magandang questionin yung decision ng mga members ng Justice Committee, but nothing is preventing the complainants and the endorsers from going to the SC. Sa totoo lang, pinag-aaralan pa namin. Kasi since nagkaroon nga ng desisyon tungkol dun sa dating verified impeachment complaint dati kay VP Sara Duterte, ngayon kailangan talaga pag-aralan, how do we go about this? Kung paano natin mapapalakas pa rin yung sistema ng checks and balances. At the same time, hindi naman magiging parang over-legalized o sobra-sobrang napakataas ng pamantayan para mag-file ng impeachment complaint. Yung dahilan nga kung bakit may impeachment proceedings, may ganitong proseso, para sa panahon na kapag ang presidente mismo na immune from suit sa kanyang term, ay magkaroon pa rin tayo ng mechanism for accountability through impeachment proceedings. Pero mga kaklir, hindi ba sinabi doon sa desisyon? Kaya nga sabi nila mukhang may judicial overreach eh. Sinabi mismo sa desisyon na dapat ma-present, dapat nabasa ng mga miyembro, dapat verified, at alam nila yung binasa nila, and dapat yung evidence na kung ano yung basehan ng impeachment ay existing. So, paano to? Wala nga ka-ebidensya eh. So, paano kayo makakapunta sa Supreme Court? Dahil yun mismo na ebidensya supposed to be ay isasama nyo na sa complaint. Wala eh.
dyaryo, news, conclusion, hindi factual. So, ay dito sa interview na to mga clear, may nadinig ba kayo ni isa mang incident? Specific incident na magsasabing may kickback ang Pangulo. Diba? Na may betrayal of public trust. Wala. Masyadong general ang kanilang mga statements. At yan ay hindi mutually exclusive sa criminal prosecution. Hindi na kasi makapaghintay yung tao eh. 'Di ba? Habang nandiyan ang president na may kapangyarihan na mag-appoint ng officials, may kapangyarihan mag-adopt ng policies, sa tingin ng taong bayan, magkaroon na dapat ng investigasyon para kung dapat nang tumigil no sa kanyang panunukulan ay magkaroon ito ng accountability. Actually, mga clear, ang impeachment nandiyan naman sa konstitusyon yan. Pero may sinusunod na tayong panuntunan. Dapat i-prove mo na sufficient in substance. Nakapasa na nga kayo sa sufficiency in form. Pero pag-uusapan, yung mga bintang nyo ay mayroong basihan. Wala eh. Diba? So, paano mo sabihin dapat imbestigahan to kung dapat matuloy siya sa panunungkulan? Lay down the basis. Very elementary. Eh kung doon pa lang sa basis mo, wala kang basis eh. So, wala ka ilalatag. Kasi wala. Diba? Walang basayan eh. Pero usapan lang natin dito, eh yung kanyang pag-amin sa interview na ito, na walang ebidensya ang Makabayan Block. Maliwanag. Diba? Sila ay gusto lang nilang maitawid yung kanilang complaint at saka doon sila magtatanong at mag-iimbestiga. Diba? Fishing expedition ang ginawa na Makabayan Block. Pero hindi kasi umubra sa Committee on Justice. So tingnan lang natin sa plenary kung ano magiging husga na ibang miyembro ng House of Representatives dito.